Amen! Praise the Lord! Tayo po dadako sa pinakamahalagang bahagi ng banal na programa ng ating Mahal na Panginoon. Ito po yung pag-aaral ng salita ng ating Mahal na Panginoon na ito po dadali ng ating beloved ordinary preacher, beloved brother boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating MC, Brother Freddy Ramos. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral na ating beloved pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At malugod po kaming bumabati sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang na ating beloved pastor, maging sa lahat ng mga manggagawa, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat na mga manggagawang naka-duty dyan, sa ating mga minamahal makapatiran, sa buong Metro Manila, sa Visayas, sa Mindanao, at sa ibayong dagat na mga minamahal natin makapatiran. Sa lahat po ng mga nanonood, lalo na po mga kapatiran natin dito sa dako po ng Olongapo City, maligayang panonood po sa ating lahat. At tayo po manalangin muna mga minamahal, upang minsan pasamahan po tayo ng ating dakilang Diyos sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po'y manalangin muna mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Idinadalangin po namin, Mahal na Panginoon, na patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kamalian, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso, gawin mo kaming karapat-dapat, magdala ng mga banal at sagradong salita, bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig at nanonood, Mahal na Panginoon, sa aming programa. Pagpalain mo po sila bago matapos ang iyong banal na gawain ito. Makamtan po nila ang kalamang kahilingan, lalo na po sa mga may sakit at may mga karamdaman. At aming sinasaway, lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, maminamahal kayo. Hindi buksan po natin ang dalawang pambungad na talata dito po sa Proverbs 8:17 at saka dito sa Exodus 20 verse 6. Dito po sa Kawikaan chapter 8 verse 17, aking iniibig sila, nagsisiibig sa akin, at yaon nagsisihanap na masikap sa akin, ay masusumpungan ako. Dito po sa Exodus chapter 20 verse 6, at pinagpapakitaan ko ng kawan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal pa naman minamahal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating 4 ways to fall deeper in love with God. Ang apat na paraan mga minamahal upang lalo pong lumalim ang ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, isa po sa pinaka dapat mitiin natin mga mananampalataya, yung lalo pong lumalim ng lumalim ang ating pong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakadakilang sekreto, mga minamahal, at pinakatagumpay ng bawat mananampalataya sa paglilingkod sa Diyos, yung habang nagtatagal po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po nanlalamig yung ating pag-ibig, kundi lalo pang lumalalim, lalo pang umiinit, lalo pang sumisigla ang ating paglilingkod sa Diyos. Kasi sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung mababasa niyo po ang Revelation chapter 2 verse 4, maminamahal, sabi, aalisin ng ating mahal na Panginoon lahat ng mga kabutihan, lahat ng mga pribileyo na tinatanggap natin sa Kanya sapagkat iniwan natin ang ating unang pag-ibig. Dapat habang nagtatagal ang ating paglilingkod sa Diyos, lalong lumalalim ang ating pong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi na nabasa po natin, pinagpapakitaan ng mahal na Panginoon ng kaawaan ang lahat ng mga libo-libong umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga utos. Kaya iniibig lamang ng ating mahal na Panginoon ang mga umiibig sa Kanya. Dito po, maminamahal, paano po natin maipapakita yung ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon? Dito po, kung mababasa po natin ang mga talata, meron pong itinuturo po ang mga banal na salita ng Diyos para lalong lumalim ang ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una sabi rito, yung pouring out thanksgiving. Dapat maminamahal, lagi po tayong naghahandog, nag-uumapaw na pagpapasalamat
sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit maliit na bagay. Kung mababasa niyo po ang banal na kasulatan, mga minamahal, si Haring David, pag siya'y nagtatagumpay, mga minamahal, sa kanyang digmaan, ay nagpupuri po siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat siya. Hinubad niya ang kanyang pagiging hari at siya ay nagpapakumbaba, mga minamahal, na nagsasayaw, umaawit at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, paano po natin maipapahayag, mga minamahal, ang ating pong pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon para lalong lumalim ang ating pag-ibig sa Diyos. Sabi po rito, kung mababasa po natin ng Leviticus Kapitulo 22, talatang 29 hanggang 31, kaya hindi basahin po natin yung talata. Dito po sa Levitico chapter 22 verse 29 up to 31, at pagka kayo'y maghandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihain upang kayo tanggapin. Sa araw ding iyan kakanin, huwag kayong magtitira ng anuman iyan hanggang sa umaga. Ako ang Panginoon. Kaya't inyong iingatan ang aking mga utos at inyong tutuparin. Ako ang Panginoon. Amen. Yan po, mga minamahal. Kaya nga marami po tayong mga churches, marami po tayong mga outstation, mga minamahal. Ipinapahayag po nila yung kanilang pagpapasalamat sa Diyos sa pamagitan ng pagdiriwang ng tinatawag na church anniversary. Ito po yung Thanksgiving. Kaya meron tayong Thanksgiving na idinaraos, mga minamahal, diyan po sa ating mga banal na iglesia, sa dako po ng San Pablo, sa dako po, mga minamahal, ng Cavite, sa iba't ibang lugar, mga minamahal, maging sa dako po, mga minamahal, ng parting Luzon. Napakarami pong Thanksgiving natin idinaos, mga minamahal, sapagat nais ng ating mahal na Panginoon. Sabi po rito, na tayo'y magandog ng haing pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, ihahain natin ito sa ating dakilang Diyos upang, mga minamahal, ito'y kanyang tanggapin. At ang sabi po ng talata, sa araw ding yan ay kakain tayo sa harapan ng Diyos at huwag tayo magtitira na anuman niyan hanggang sa umaga. Ako ang Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ito po yung paraan para pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Ito po yung tinatawag na hain ng pagpapasalamat. Ihahandog natin ang hain natin, mga minamahal, sa pamagitan ng sama-samang pagpupuri, at tayo po'y kakain sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Bahagi ng ating pagpapasalamat, mga minamahal, yung pong tinatawag na sama-sama tayong kumakain sa harapan ng ating mahal na Panginoon na mayroon pong pagpapasalamat. Yan po yung tinatawag na Church Thanksgiving. Kaya meron tayong mga anibersaryo na idinaraos sa iba't ibang mga lugar, mga minamahal, sapagkat inuutos po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang unang paraan, mga minamahal. Sabi, pouring out Thanksgiving. Kung mababasa nyo rin po dito sa New Testament, ito pong binasa natin kanina sa Old Testament yan. Pero dito sa tinatawag po, mga minamahal, na New Testament, mababasa rin po natin, ginagawa rin po nila yan. Sabi rito sa Efeso, Kapitulo 5, talatang 20 at Hebrews 13:15. Nakasulat po yan, mga minamahal, sa mga talata. Dito sa, basahin mo natin ng Efeso 5:20 at mamaya sundan natin ng Hebrews 13:15. Dito po sa Efeso chapter 5 verse 20. Na kayo laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Dito po sa Hebreo 13 verse 15. Sa pamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng papuri sa Diyos sa matidbaga ay bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Amen. Yan po, mga minamahal, ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. New Testament and Old Testament. Dito sa New Testament, inuutos pa rin yan. Sabi ng banal natin na lagi tayong magpasalamat sa lahat ng bagay sa ating mahal na Panginoon Kristo sa Diyos na ating Ama. Sabi ng 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yan po ay inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bawat isa sa atin, mga minamahal, dapat magkaroon po tayo ng pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Mga minamahal, wag kayong liliban. Pag panahon na meron po tayong pagpapasalamat, mga Thanksgiving na yan, katulad po ng mga mananampalataya
sa mga lugar na yan, maminamahal, sa dako po ng Cavite, sa dako po maminamahal ng San Pablo, sa dako po maminamahal ng dyan sa papuntang Lawag, maminamahal. Meron din pong Thanksgiving sila dyan. Marami po tayong mga churches na nagpapayag ng pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, maminamahal, ito po ang mga paraan para lalong lumalim ang ating pag-ibig sa Diyos. Ginagawa natin ito para lalong lumalim yung ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pangalawa, maminamahal, sabi, dwell on the cross. Manatili po tayo, mga minamahal, sa pagtanaw ng utang na loob, mga minamahal, sa katubusan na ginawa ng malapanon sa krus. Dwell on the cross, dapat lagi po nating iisipin, lagi po nating alalahanin, sino tayo, mga minamahal, upang pagkukulan ng pansin ng ating dakilang Diyos. Biro mo, mga minamahal, Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ang Diyos na lumikha sa atin. Ang Diyos, mga minamahal, na kung wala siya, wala po tayong magagawa. Ang Diyos na napakaliit lang natin, ang Diyos mga minamahal ay sinlaki lang ng bola ang mundo sa Kanya. Pero pinagkukulan tayo ng pansin. Saan kayo makakakita ng ganyang uri ng Diyos? Na talagang punong-puno ng pag-ibig. Ang liit lang natin sa paningin ng Diyos, pero pinagkukulan tayo ng pansin. Siya po ay bumaba sa lupa, maminamahal, at siya po ay napako sa krus. Sabi ng Biblia dito, kung mababasa po natin, sa Galatia, Kapitulo 6, talatang 14, mga minamahal, kaya tayo nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tinubos niya tayo sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay maligtas sa ating kasalanan. Yan po ang pangalawang paraan para maipahayag natin ang pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon at lalong lumalim ang ating pag-ibig sa Diyos habang tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Basahin natin ang Galatia 6, talatang 14. Dito po sa Galatia chapter 6 verse 14. Datapat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamagitan niya ang sanlibutan ay napako sa krus sa ganang akin, at ako'y sa sanlibutan. Amen. Yan po, maminamahal, ang lagi nakatanim sa isip ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, maminamahal, sa pamagitan nito, ang sanlibutan ay napako sa krus sa ganang akin, at ako'y sa sanlibutan. Para sa kanya, maminamahal, ang buong sanlibutan ay napako sa krus dahil sa sakripisyo ng ating mahal na Panginoon, at tayo rin po, maminamahal, ay napako sa krus sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi rito sa mga talatang binasa natin, sabi sa Galatia 6, talatang 14, dapat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niyaon, ang sanlibutan ay napako sa krus sa ganang akin, at ako'y sa sanlibutan. Yan po ang pangalawang paraan paano tayo makapagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginawa niyang sakripisyo upang tayo po'y magkaroon ng kaligtasan. Ang dahilan ng kanyang pagpapako sa krus, sabi rito sa Efeso 2:16, upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus, na sa kanya ipinatay ang pagkakaalit. Ang layunin ng kamatayan ng ating mahal na Panginoon Kristo sa krus para papagkasunduin ang Diyos at ang taong makasalanan. Ang Diyos na nagkatawan tao, ang Diyos ay nagkatawan tao sa pamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo para papagkasunduin ang Diyos na banal at ang sanlibutan na makasalanan upang patayin, ang sabi patayin ang pagkakaalit, para mawala yung ating alitan sa Diyos at sa sanlibutan, tayong mga taga-sanlibutan, para mawala yung alit. Sabi nga ng Roma, kung madadagdag natin ang Roma 5:10, sabi po rito, maminamahal, na sa pamagitan ng ating kasalanan ay naging kaaway po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dahil sa ating kasalanan. Pero sabi rito, tayo po ay pinagkasundo, maminamahal, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Basahin po natin yung Roma. Dito po sa Roma chapter 5 verse 10. Sapagkat kung noong tayo'y makaaway, ay pinagpagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nagkakasundo na
ay mangaliligtas tayo sa kanyang buhay. Taas Amen. natin sa 8. Taas natin sa 8. Sa 8, datapat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Yan po, maminamahal, ang sabi ng Biblia, sapagkat kung noon tayo mga kaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. At luba pa, ngayon na nagkasundo na, ay mangaligtas tayo sa kanyang buhay. Dahil sa kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, maminamahal, naligtas po tayo dahil sa kanyang buhay. Yan po, sabi ng Biblia, bakit tayo dapat magpasalamat sa ating mahal na Panginoon at lalong lumalim ng lumalim ang ating pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon, ang ating pag-ibig sa ating dakilang Diyos, sapagkat kailangan matanim sa isip natin na kung hindi sa kamatayan na sa krus ng ating mahal na Panginoon sa Kristo ay wala po tayong kaligtasan. Wala po tayong pag-asang makapasok sa langit. Ha? Lahat po tayo ay nakaatang sa dagat-dagatang apoy, maminamahal. Pagkatapos ng impyerno, pagkatapos po ng impyerno, maminamahal, ay itatapon pa tayo sa dagat-dagatang apoy. Yan po ang nakakatakot. Pero maminamahal, dahil sa kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, nagkaroon po tayo, mga minamahal, ng kaligtasan. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makapasok sa langit. Kasabi dito sa binasa natin sa Roma 5:8, na dapat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay ng dahil sa atin. Yan po, maminamalang dahilan kung bakit dapat po tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos, sapagkat maminamahal, tayo po ay iniligtas ng ating dakilang Diyos, maminamahal, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Si Kristo po, maminamahal, tandaan niyo po, hindi siya karaniwang tao. Siya mismo ang Diyos. Siya mismo, maminamahal, ang gumawa ng langit at lupa. Siya mismo ang may-ari ng buhay natin. Kaya nga sabi ng Biblia, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito ang ibigay ng isang taong kanyang buhay dahil sa kanyang kaibigan. Tayo po yung mga makasalanan, pero itinuring tayong kaibigan ng ating mahal na Panginoon, at siya'y namatay sa krus para ibigay ang kanyang buhay, at tayo po, mga minamahal, ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pero nakalulungkot, mga minamahal, merong ibang mga nagbabasa ng Biblia na hindi nila naiintindihan ang layunin ng pagkakatawang tao ng mahal na Panginoon Kristo. Si Kristo, mga minamahal, nagkatawang tao. Hindi po siya tao, nagkatawang tao. 1 Timothy 3:16, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Sabi po ng, kung mababasa nyo rin po ang Philippians chapter 2, verse 6 up to 8, bagamat siya'y nasa anyong Diyos, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at nag-anyong alipin at namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Sabi, siya'y naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Hindi po siya tao, mga minamahal. Siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Kaya nakalulungkot po sa mga taong mga minamahal, dahil sa pagkakatawang tao ng mahal na Panginoon Kristo, na wala tuloy yung kanilang paniniwala, pananampalataya sa mahal na Panginoon Kristo. Pero paniwala lang nila sa mahal na Panginoon, tao, pero tawag nila Panginoong Kristo, pero tao. Yung kanilang leader, yung kanilang founder, anghel. Mas mataas ang anghel, mga minamahal, kaysa sa tao. Yung kanilang leader, anghel daw. Tapos ang ating mahal na Panginoon Kristo, tao, pero tinatawag nilang Panginoong Kristo. Pero tao lang sa kanila. Paano ka maililigtas ng tao? Ang Diyos, maminamahal, ang ating mahal na Panginoon Kristo, siya po ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya karaniwang tao, kasi ang tao bumabalik sa alabok. Ang tao pag namatay, sabi ng Biblia, Genesis chapter 3, maminamahal, verse 15, dahil sa alabok ka kinuha, babalik ka sa alabok. Sa alabok, babalik ang tao. Sabi ng Genesis 3:19, ang tao po na ginawa sa alabok ay babalik sa alabok. Dahil sa alabok ka kinuha, babalik ka rin sa alabok. Pero ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, siya po ay Diyos, sapagkat nung siya'y namatay, 3 araw lang po siya, maminamahal, na namatay. Pero nagpunta siya doon sa tinatawag na impyerno o Hades para mangaral ng ebanghelyo.
at lahat ng mga naniwala sa kanya ay dinala niya sa langit. Hindi siya totally namatay at pagkatapos ng 3 araw, bumalik siya sa kanyang katawan, maminamahal, at nagpakita sa maraming tao bago siya umakyat uli sa langit. Hindi siya tao, maminamahal, na galing po sa alabok at namatay na bumabalik sa alabok. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Nabuhay na maguli siya sa mga patay para ipakita na siya po hindi karaniwang tao, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kapag hindi nagbago ang paniniwala mo, maminamahal, na ng ating malapang Kristo ay Diyos, hindi ka maliligtas. Kahit ikaw na po maging pinakasinsiro sa inyong reliyon na kinamulatan. Kahit ikaw ay aktibo, kahit marami kang naibibigay, kahit maminamahal, talagang malapit ka sa iyong pananampalataya, hindi ka akit sa langit. Hanggat hindi nagbabago ang pananaw mo na si Kristo po ang ating dakilang Diyos. Na si Kristo po ang ating mahal na Panginoon. Tignan nyo sa Tito, Kapitulo 2, talatang 13. Sabi diyan,